Tingnan mo to. Matagal ko nang inaalagaan tong punong ito na hindi namamatay. Saglit lang. Magbubunga na siya at mamumulaklak. Isang beses lang niyang hinawakan. Ayan, ganyan ang nangyari. Wala yon. Tong elixir na to, Inabot ako ng 36 na taon bago ko ito pinino. Naglagay lang siya ng konting panggatong. Sumabog pa yung mismong kaldero. Grabe talaga ang malas niya. Kaya kahit ang swerte sa langit, di na makakabawi. kung sino man ang dumikit sa kanya, tiyak matamaan ng malas. Kailangan nating gawin ang paraan. Hoy, Lolo. Anong laro niya dyan? Chloe, tanong ko lang, gusto mo bang bumaba sa mundo ng mga tao para mag-experience? Mas masaya sa mundo ng tao kaysa dito sa itaas. Ang daming masasarap na pagkain doon. Mundo ng tao? Totoo ba yan? Oo naman, totoo yun. Ipinanganak kang may sumpa ng kamalasan. Mawawala lang yan kapag bumaba ka sa mundo ng mga tao. At makahanap ka ng taong tunay na mga saksyo. Doon lang mawawala ang sumpa at magbabago. Sa swerte. Hindi ko gets. Pero, dahil marami raw kasiyahan at masarap na pagkain sa mundo ng tao, gusto kong pumunta at mag-explora. Ito ang jade ng lahat ng kaluluwa. Kahit sinong tunay na mabait sa iyo, mari-record dito. Pag naging ginto ng buo ang jade, yung kamalasan mo, sa wakas, magiging swerte na. Sige, gets ko na. Ito ba yung mundo ng tao? Ang bango dito ah. Bata, sino ka? Ang lakas ng loob mong mangagaw ng minatamis ko? Kung gusto mo kumain, magbayad ka muna. Ano ang pera? Wala akong pera. Gusto mong kumain ng minatamis nang walang bayad, umalis ka nga. Umalis ka sa harap ko. Huwag mong sirain ang negosyo ko. Lumayas ka na. Yung minatamis ko. Bakit ba ako laging malas? Ate, mag-ingat po kayo. Salamat, bata. Ate, ang bigat ng aura mo. May dala kang kamalasan. Mukhang may malalaking kamalasan kang parating. Ay, Bata, huwag kang basta-basta nagsasalita ng ganyan. hindi po ako nagsasalita ng kung ano-ano lang. Totoo po yun. Kung hindi mo agad maaayos to, delikado ka talaga. Grabe, isa lang. Ang paraan, para bumaliktad ang swerte mo. At yun ay bilhan mo ako ng candy na balat ng hotol. Sine, ikaw talagang tusong bata ka. Bibilhan kita. Pero ikaw, dito ka lang maghintay sa akin, ha? Sige, punta na ako. Huwag kang tatakbo, ha? Siya yun. Sigurado akong siya talaga yun. Ikaw talagang siraulong Dawest. Naglalakas loob kang lokohin ako? Siya lang? Isang batang pulubi lang? Paano naman siya makakatulong na umangat ang mga Carter at masakop ang Silvershire? Hindi mo naiintindihan. Ang batang yan ay isang Diyos ang bumaba mula langit. Isang immortal na nagpunta dito sa lupa. Napakalawak ng kaniyang swerte. Habang nandiyan siya, siguradong aangat ang mga Carter. Hanggang langit ang swerte. Bilis ng pagsikat at mararating ang tuktok. Ginoong Carter, kung mali ako, gawin mo na ang gusto mo sa akin. Maniniwala ako sa iyo ngayon.
Pero kung mali ka, alam mo kung paano ako magparusa. Pag dumating ang oras, wala kang sisisihin. Kung maging mabagsik ako. Ma? Anong meron? Sinabi ko na sa'yo, magdadala ako ng malas kung magtatagal ako dito. Pero hindi ka naniwala. Buti nga sa'yo. Balat ng saging. Balat ng butong mirasol. Sabon. Balat ng saging. Grabe. Bakit ba ang malas natin? Pinapahirapan mo ako. At pinagtatrabaho, tapos ikaw pa ang natamaan ng bala. Anak, saan mo siya nakuha? Hindi siya swerte. Totoong jinx siya. Isang araw pa lang siyang nandito. Ganito na agad nangyari. Tingnan mo ang nangyari. Nakakainis ang mabanto na tagapagpayong iyon. Huwag ka nang magpakita sa akin muli. Kate, nandito ka na pala. Bakit hindi ka nag-abiso? Lily, maghanda ka pa ng isang mesa. Upo ka at kumain kasama namin. Hindi, salamat. Nandito ako ngayon para mag-anunsyo. Pinuputol ko na ang engagement namin ni Matthew. Ano? Putol na ang engagement? Imposible. Paano nangyari yan? Kate, ang engagement na to, iniayos ng mga matatanda nung buhay pa sila. Lahat ay maayos na. Maayos ang Bartons ngayon. Hindi mo pwedeng tapusin ng ganun lang, di ba? Tama, Kate. Tagal na nating magka-crush. Parang destiny talaga. Matthew, huwag mong pilitin ang di mo kaya. Alam ko kung sino ka talaga. Kakain, mag-inom, magsusugal, magbababae. Lahat ng bisyo ginawa mo. Simula ngayon, ako si Kate Barton. Wala nang kinalaman sa mga Carters. Kate Barton, ika. Anong problema? Kasalanan lahat ng malas na to. Ikaw yan. Di ba sinabi kong hintayin mo ako, ah? Bakit ka tumakas? Itong dalawang masamang to, kinuha ko. Hindi lang ako pinagwalis. Pinaglilinis pa ng CR. Di man lang ako pinakain. Grabe silang sama. Gusto mo? Sige, kain ka na. Kate Barton, paano mo akong nagawang iwan? Anak, wala nang pumasok ang maruming batang to. Ang pamilya natin, puro kamalasan na lang. Ibigay natin ang malas. Sa kanya, pag kumapit ang malas, sa Bartons, yung babaeng yan mapupunta sa'yo. Pwede mo nang gawin kahit ano sa kanya. Kate Barton, nagawa mong iwan ako? Paluluhurin kita't magmamakaawa ka. Ma'am, ito ba ang bahay mo? Mas maganda pa ito kaysa sa langit. Tara na. Tinanggal na ang kasunduan, di ba? Oh. Ayos lang natapos na. Basta masaya ka, gawin mo ang gusto mo. Ang mga Carters walang kwenta. So ito na ang Chloe na sinabi mo? Hindi ba siya cute? Ang cute niya talaga. Chloe, ako ang nanay ni Kate. Pwede mo akong tawaging Lola. Lola! Baka nagugutom ka na. Hintay ka lang. Dadalhin kita kumain, okay? Okay. Tara na. Kumain ka na. Salamat, Lola. Huwag kang magmadali. Kung kulang pa yan, magpapaluto pa ako para sa'yo. Chloe, pagkatapos natin kumain, dadalhin kita para hanapin ang nanay at tatay mo, okay? Wala akong tatay. Pati nanay. Isang lila. Kaya pala, naglilimos pala siya dati sa kalye.
Mukhang matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. Chloe, kung sa tingin mo, ako at si Lola hindi masamang tao, pwede kang tumira dito muna. Pero malas ako. Pag inampon niyo ako, magiging malas kayo. Siyempre hindi. Ang cute-cute mo. Paano ka magiging malas? Bakit hindi ka na lang dito tumira? Manirahan ka na lang dito. Saktong kulang sa amin ang cute at magandang anak. Mula ngayon, tatawag ka kay Kate na mama, okay? Chloe Barton. Ang swerte at malas magkasama talaga. Gusto ko yung pangalan mo. Wala, ma. Kain ka ba? Mula ngayon, ito na ang kwarto mo. Ang laki at ang lambot. Ang sarap dito. Gusto mo ba? Gabi na, matulog ka na, Chloe. Magandang gabi. Lola. Ay. Lola, anong ginagawa mo? Kita mo, inaalagaan ko ang mga money trees. Tinitrim ko muna bago didiligan. Itong mga money trees ang magpoprotekta sa pamilya natin, para yumaman at tumagal ang swerte. Money trees? Kung gusto mo sila, Lola, ipagdadasal ko sa Diyos ng kayamanan na bigyan ka pa ng ilan. Ang Diyos ng kayamanan ay isang Diyos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman ako nagbibiro. Lola, tulungan na kita. Tatanggalin natin itong mga patay na dahon. Tama, putulin na. Ayos. Ngayon, didiligan na natin. Ay, yung money tree ko. Anong nangyari? Lola, sorry po. Gusto ko lang tumulong. Ayos lang. Hindi mo kasalanan yan, Chloe. Baka kasi, yung tubig, matagal kasi dito nakalagay, kaya naparami ang bakterya. Lola, mag-ingat ako. Ma, kumusta ka? Ayos lang ako. Gas-gas lang to. Bakit ka parang nagmamadali? Saan ka pupunta? Nagkaproblema yung kontrata sa Everbright Enterprises. Ha? Ang Everbright Enterprises ay mahalagang partner ng mga Barton. Ang problema sa kontratang ito pwedeng yumanig ang pundasyon ng mga Barton. Ano bang nangyayari? Maayos naman ang collab kahapon. Bakit biglang ganito? Miss Barton, may problema po. May problema po. Nalugi ang Barton Holdings. Miss Barton, kinansela ng Everbright Enterprises lahat ng pinagsamang proyekto natin. Pinag-freeze din nila lahat ng pondo natin sa reserve. Sa mga account ng kumpanya natin, wala ni isang kusing na natira. Paano naman ang Greenfield Bank? Hindi ba kaka-approve lang nila ng loan na 2 billion para sa atin? I-withdraw mo na ngayon para maharap natin itong emergency. Nadanay ang loan mula. Sa Greenfield Bank, hindi ba ang kumpanya natin nag-invest pa din sa isang minahan ng tanso? I-mortgage mo na ang minahan ng tanso. Dapat makakuha tayo ng cash flow diyan. ang minahan ng tanso na ininvestan natin. Biglang sumabog. May nangyaring aksidente. Maraming manggagawa ang nawawala. Pinipilit ng mga kamag-anak ang pananagutan. Malapit nang malugi ang Barton Holdings. Hindi pwede. Paano nangyari to? Kasalanan ko to. Wala akong kwenta. Ako ang nagdala ng ganitong problema sa inyo. Hindi mo kasalanan, Chloe. Kate, ikaw ang nakipag-break sa engagement natin. Ngayon ba, nagsisisi ka na? Matthew, anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Ang tapang mo ha? Talagang matapang ka ngayon. Malulugi na ang mga Barton. Tapos nandito ka. Nagkukunwaring wala lang. Ikaw ang may pakana nito. Hindi ako ganun kalakas. Sa totoo lang, dapat magpasalamat ako sa malas na to. Kung hindi dahil sa malas na dala niya, hindi ko makukuha ang pagkakataon ngayon. Ang malas na to. Talagang may gamit. Sa isang araw lang. Grabe ang kalamidad. Nagbagsakan lahat ng plano. Matthew, anong gusto mo? Ano gusto ko? Gusto ko magluhod ka at humingi ng tawad. Nalakas mong magsabing cancel ang kasal natin sa buong buhay ko. Hindi pa ako ganito kahiyain. Ngayon, kung magluhod ka lang at magmakaawang bumalik sa akin, maliligtas ko ang mga Barton. Kung hindi, ang Barton, parang alikabok na. Mawawala na lang sa mundong ito.
Mangarap ka. Kahit malugi ang mga Barton, hinding-hindi ako magmamakaawa sa iyo, Matthew. Mom, bakit ka nagkaganyan? Grandma, Sobra siyang na-stress. Biglang nadulot ng shock ang heart failure. Kailangan niyang magpa-heart transplant. Pero ang gastos, $4 milyong. Anong sagot mo ngayon? Ang Barton Holdings mo ay nalugi na. Yung kapital mo ay tuluyang na-freeze. Yung mga minahan ay pinanagot na. Yung mama mo naghihintay ng heart transplant. Ngayon, sa buong Silvershire, ako lang ang pwedeng magligtas sa'yo. Tama? Ikaw si Matthew. May engagement na siya. Lumuhod ka na lang. At magmakaawa ka kay Matthew ng maayos. Hindi naman nakakababayan sa'yo. Noon, kami mga Carter di namin kayang tapatan ang mga Barton. Pero kung pakakasalan mo ako ngayon, ikaw ang aangat. Kaya kitang bigyan ng $40 milyong. Aabot sa $40 milyong. Hindi lang Barton Holdings ang masasalba, pati nanay mo rin. Pakakasalan mo ba ako? Ikaw talagang malas ka. Kung hindi mo ako tinulungan para malugi ang pamilya nila, baka pinatay na kita ngayon. Lola, Mama, lahat ng ito kasalanan ko. Ako ang nagdala ng malas sa inyo. Mas mabuti pang umalis ako. Hindi mo kasalanan, Chloe. Chloe, ikaw pa rin ang baby doll ko. Kahit anong mangyari, hindi ka bibitawan ni Mama at ni Lola. Ikaw ang aming munting pampaswerte. Para ka nang mamamatay. Kaya tigilan mo na yung kunwaring inaanak na drama na yan. Yung palabas nyo, maliligtas ba siya dyan? Maliligtas mo ba siya? Maliligtas ba niya? Wala nang makakaligtas. Ngayon, ako na lang. Ako lang ang makakaligtas sa kanya. Kung luluhod ka na lang ngayon, at magmamakaawa kang pakasalan kita. Itong $40 milyong mapupunta sa'yo. Pakasalan mo ako. O hindi. Oh, papakasal ako sa'yo. Ayan ang tinatawag na dalagang malinis daw. Ayan ang tinatawag na suplada daw. Inautos ko. Nahubarin mo na lahat ng suot mo ngayon din. Bawat piraso. Hubad na. Walang hiya ka. Hubarin mo na lahat ngayon. Mapagpalang aura. Ay, Oh, ano? Seryoso ka? Sandali lang. Ibig mong sabihin, naligtas na ang kumpanya natin? Imposible. Ang mga Barton sobrang nalugi na. Maski ang pera sa mga account ninyo naka-freeze pa. Panagot pa rin ang minahan. Paano mangyayari na makakabawi agad? Kakatawag lang ng minahan para sabihing lahat ng natrap na manggagawa nahanap na. Totoo? Oo, bawat isa sa kanila. Ayos ang kanilang kalagayan. Medyo kinapos lang sa oxygen. Ayos yan. Basta ligtas sila. Hindi lang yon. Nagbago talaga ang estruktura ng minahan dahil sa pagsabog. Yung minahan ng copper natin, may ginto pala sa loob. Ano ang sinabi mo? Minahan ng ginto? Sa totoo lang, itong copper mine. Simula't simula ay copper-gold symbiotic deposit. Sa ibabaw ay ginto, sa ilalim ay copper. Kung hindi dahil sa pagsabog, hindi siguro natin nalaman na may gold mine sa loob. Ayon sa konserbatibong pagtatantiya, pag nakuha na lahat, aabot sa $20 milyong ang halaga nito. Simula nang kumalat ang balita, lahat gusto makipag-collab sa atin. Nagbalik na rin ang lakas ng stocks natin. Pati ang presyo ng stock ay bumalik na. Anong klaseng ilusyon ang iniisip mo? Iba ang lokohin ng iba, pero wag mo ring lokohin ang sarili mo. Ang stock ng kumpanya natin tumaas ng mahigit 50%. Barton Holdings bumalik na talaga sa dati. ang ibig mong sabihin, Tito, tingnan natin kung ano pang gagamitin mo para takutin si Mama. Ay,
Gets ko na. Niloloko mo lang ako, no? Niloloko mo ako, di ba? Ako ba? Si Matthew, ganun kadaling lokohin? Habang nandito pa ang malas na to, ang Barton, hindi na muling babangon. Kate, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ang dapat tumanggap ng kapalaran ay kayo. Lahat ng malalaking headline ay binabalita ang balita. Umabot sa limit ang stock. Hindi mo ba nakikita? Imposible yan. Ang Barton hindi basta-basta makakabangon ng ganito kabilis. Panlilin lang to. Sinungaling siya sa akin. Tingnan mo. Peke to. Peke talaga ito. Ginoong Carter, may mali. May malaking nangyari. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Kahit bumagsak ang langit, wag mo akong tawagan. Yung sinabi ko parang pumasok lang sa isang tenga at lumabas sa kabila? Hindi bumagsak ang langit. Bahay mo ang bumagsak. Ano? Kate, swerte ka ngayong araw. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos to. Hindi pa kita tapos. Hintayin mo lang. Bakit ako ang nalaglag sa bala ng ganito? Pinapalayo ko naman yung malas na yon. Si Kate dapat ang nalaglag sa bala. Diyos ko, ano bang mali ang nagawa ko? Sa totoo lang, yung mga minahan ng Barton, ikaw mismo ang nagbenta. Sa kanila. Anong sinabi mo? Anak? Anak ko. Ma, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Okay lang ang lahat. Alam ko naman. Chloe, ikaw ang swerte ko. Miss Barton, hindi maganda ang kalagayan ni Madam. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Chloe, maghintay ka muna sa bahay. Kailangan kong maghanap ng paraan para gumaling agad si Lola. Naubos na ang mga dasal at swerte na nakalap ko. Malaki ang kinikita ng minahan ng ginto. Pero kapag ibinawas ang lugi ng kumpanya, halos wala nang natira. Bayad pa sa operasyon ni Mama. Miss Barton, tungkol sa sakit ni Madam, inaasikaso na ng ospital. Deal. Nasa alanganin ng kumpanya ngayon at hindi ko magagamit ang pondo ng kumpanya para sa gamutan ni Mama. Sa totoo lang, hindi mo muna kailangang mag-alala sa gastos ni Madam. Nung inaasikaso ko ang papeles sa ospital ni Madam, sinabi ng mga staff na kilala nila siya. Kilala rin nila ikaw. Kilala nila ako? Ang Barton Holdings, isa sa ilan lang. Natunay na matulungin kumpanya sa Silvershire. Maraming ospital ang natulungan niyo rin. Si Madam ay laging bukas palad. Madalas tumulong sa iba. Nakikita yan ng lahat. Nagpasya sila na unahin ang gamutan ni Madam. Totoo? Ayos. Ang galing. Bukod pa doon, sinabi rin ng doktor na okay na ang lagay ni Madam. Pagkatapos ng operasyon, tiyak gagaling siya. Miss Barton, makakahinga ka na ng maluwag. Ang mabubuting tao, ginagantimpalaan talaga. Sana nga, pero kailangan ko pa rin maghanap ng paraan para makalikom agad ng pondo pang opera. Ayoko sayangin ang kabutihan nila. Ano bang nangyayari dito? Hindi mo ba sinabi? Pagkatapos ng paulit-ulit na investigasyon na mababang uri lang ng minahan ng tanso yon. Nag-survey naman kami. Doon sa minahan ng tanso na yon, ang dami talagang dumithalo. Sa madaling salita, patay na talaga yung minahan. Nagpaloko ako sa mga kasinungalingan mo. Kaya ko na ibenta yung minahan na yon kay Kate ng sobrang taas sa market price. Sa patay na minahan daw, nakahanap sila ng ginto? 20 milyong dolyar na ginto. Sa totoo lang, kung normal na pagmimina lang, hindi naman talaga aabot sa ganoong kalalim na ugat ng ginto. Kung hindi lang dahil sa pagsabog. Paano naging sobrang swerte ni Kate? Lahat ng maganda napupunta sa kanya. Konti na lang, mapapaikot ko na sana yung malanding yun sa lugar niya. Konti na lang, luluhod na siya sa harap ko, magmamakaawa ng awa. Ginoong Carter, ma'am, nasa inyo naman di ba yung batang pampaswerte na yon? Kumusta naman siya? Nabigyan niyo na ba kayo ng swerte at biyaya? Ginoong Carter, ano to? Manloloko ka lang pala. May lakas ka pa ng loob magsalita?
Simula nang pumasok yung batang malas na yun dito sa bahay natin, puro kamalasan na lang nangyayari. Kung hindi mo siya paalisin, magwawakas ang mga Carter. Sandali nga. Sandali lang. Imposible. Hindi talaga ako nagkakamali. Ang batang yon ay isang banal na bituin na bumaba sa lupa. Ang fekta na bituin, babalik na sa posisyon niya. Ibig sabihin, sa loob ng 2 araw, ipapakita ng banal na bituin ang kapangyarihan niya. Matthew, hindi pa nagkamali si Master kahit kailan. Posible kaya? Roger, ano plano mo? Ginoong Carter, kung hindi ka naniniwala, samahan mo ako at tingnan natin kung ang anak ng langit ay magpapakita ng kapangyarihan at magdadala ng swerte at biyaya. Ayos ba? Si, pagkakatiwalaan kita sa huling pagkakataon. Kapag nagkamali ka, mananagot ka sa akin. Ma, Chloe, medyo pagod ako ngayon. Gusto kong magpahinga ng sandali. Bakit hindi ka muna maglaro mag-isa? mukhang kailangan ko pa talagang maghanap ng paraan para mapasaya si Mama kahit konti. May naisip na ako. Hintayin mo ako, Ma. Ang kapalaran at swerte ay nakalaya na sa kanilang mga gapos. Ang bag ng mga yaman ko, dapat handa na para magamit ngayon. Ang laman nito, siguradong makakapagpasaya kay Mama. Mr. Carter, based sa mga kalkulasyon ko, kailangan lang natin maghintay dito mismo. Kung mali ka na naman, alam mo ang mangyayari. Langit lumalamang na ginto, kayang lamunin ang lahat ng yaman sa mundo. Kung gagamitin ko ito para kay Mama, hindi pwede yun. Ang kayamanan ni Mama ngayon, hindi pa sapat. Kung pilitin ko, babalik lang yan sa akin. Itong jade na setro, makakatulong kay Mama na matupad ang mga hangarin niya. Siya. Bakit binigay ni Pipaw sa akin isang basag na jade na setro? Magpapaliwanag siya pagbalik ko. Bubunutin ko bawat buhok ng balbas niya. Itong dambuhalang yaman. Hindi rin pwede yon. Noong nakaraan, nagpakita ito ng totoong anyo. Ang hirap kong ibalik sa dati. Ano ba talaga ang pwede kong gamitin para makatulong kay Mama? Itong mga puno ng pera magdadala ng kasaganahan at yaman sa pamilya natin. Ayan na, may natitira pa mga buto ng puno ng pera ni Pipaw dito. Ganito, masusolusyonan na ang problema ni Mama. Chloe, Mama, anong nilalaro mo? nagtatanim ako ng puno ng pera para sa'yo. Pag lumaki na ang puno ng pera, pwede kang maging sobrang yayaman. Puno ng pera? Sinabi sa'yo yun ni Lola, no? Sa totoo lang, simbolo lang ang puno ng pera. Hindi yon totoo, Mama. Totoo ang puno ng pera ni Pipaw. Talagang makakasigurado ng kasaganahan natin. Sige, maglaro ka lang. Mag-ingat ka, ha? Miss Barton, may tumatawag sa'yo sa cellphone mo. Sandali lang. Mama, halika dito. Namunga ng ginto ang puno ng salapi. Mama, bilisan mo. Dali, kasi baka mawala ang bunga ng ginto. Ginoong Carter, tingnan mo. Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo, di ba? Itong puno ng salapi na ganito, ang nakakatanim lang ay isang tunay na immortal. Maniwala ka na ngayon. Basta. Layuan mo nga ako. Huwag mo akong hadlangan sa pagtingin ko sa puno ng salapi. Dahil dito sa puno ng salapi, ang mga Carter tiyak na yayaman. Hindi pwede. Kailangan ko talaga makuhang akin ang puno ng salapi na to. Hanggat hawak ko ang puno ng pera na to, habang buhay na akong hindi kailangang mag-alala sa pera. Pero, paano ko kaya palihim makukuha yon nang hindi nalalaman ni Kate?
Alam ko na. Ang kailangan ko lang gawin ay... Ano yon? Miss Barton, ano Ross sabi ng Finance Department? Wala namang gaanong nagbago. Sakto lang nating nabayaran ang kakulangan. Sobrang kapos pa rin tayo sa malaking pondo. Tungkol kay Mama. Sabi ng ospital pwede raw siyang gamutin muna, pero gusto ko pa rin na mabayaran agad ang bayad sa operasyon. Kaya kapos tayo kahit saan. Kung kapos ka sa pera, pwede kang lumapit sa akin. Matthew, anong ginagawa mo dito? Sino nagpapasok sa'yo? Kate, huwag ka namang masyadong malamig. Pumunta ako dito para taos pusong humingi ng tawad sa'yo. Kasalanan ko talaga ang nangyari noon. Hindi ko naisip ng maayos noong mga oras na yon, kaya ako nagawa ng ganong kasamang bagay. Ang tanga-tanga ko talaga. Kate, mahal pa rin kita ng sobra. Ayaw kong bitawan ang kasunduan natin, kaya ako napagawa ng ganun. Sa totoo lang, hindi lang talaga kita kayang pakawalan. Kaya ngayon, nandito akong taos-puso humihingi ng sorry sa'yo. Gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi ka sa'kin? Matthew, ano na namang kalokohan yan? Ngayong nasa ospital si Madam, ang sama ng loob ko dahil diyan. Alam kong kapos ka ngayon. Ganito na lang, pipiliin ko na lang tong villa mo. Kaya kung mag-alok ng $40 milyong. Aba, 40 milyon. Oh, tama yon. Alam ko na ang villa na ito hindi talaga halaga ng Astor 40 million. Pero para ipakita kung gaano ako nagsisisi, okay lang sa akin na malugi. Pwede naman sana diretsyong ibigay ko na lang sa iyo ang pera. Bilang pinakamaganda CEO sa Silvershire, sigurado akong hindi mo tatanggapin ang limos ng basta-basta. Kaya ang pagbili ko sa bahay na ito, kunwari lang talaga. Gusto ko talagang matulungan ka sa krisis na to. Basta pumayag ang babaeng ito na ibenta sa akin ang bahay, akin na ang puno ng salapi. Tuwang, Matthew, kung hindi mo balak sirain ako, magpapasalamat na sana ako. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo? Anong pakay pa bang meron ako? Kate, tingnan mo ang kontrata. Nakasulat naman lahat diyan. Ang villa na ito ay nagkakahalaga lang ng ilang milyon. Ganito na lang. Dadagdagan ko ng 20 million. 60 million. Aba, ang $1 million? Kagastos ka ng 60 million para sa villa ko? Oo naman. Para ipakita ang pinakamatinding pagsisisi ko, hindi ganun kalaki ang 60 million. Keda, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Mukhang walang mali sa kontrata. Kate, kung kinakabahan ka, lahat ng gamit dito sa villa ay mananatiling kagaya ng dati. Wala akong gagalawin. Kung kailan mo gustong bilhin muli, ibabalik ko sa iyo ayon sa tamang presyo. Kate, si Madam nasa ospital pa, hinihintay ka. Sige, ibebenta ko na sa'yo. Akin na ang sagradong puno ng salapi. Si Kate, ang dali niyang lokohin. Kasi, bobo siya talaga. Ako ba, Matthew, ganun ka bobo? Walang kwentang villa daw? Sa tingin mo ba gagastos ako ng 60 million para doon? Oh, Puno ng pera. Yayaman na ako. Ang puno ng pera ko. Puno ng pera ko yan. Ikaw na naman. Ikaw, ang laki mong bully. Huwag kang lumapit sa akin. Ikaw, Paslit. Ilayo mo ang puno ng pera. sige na, tabi ka na dyan. Mommy, may mali. Chloe, bakit? Anong nangyari? Mommy, yung puno ng pera na itinanim ko para sa'yo, kinukuha ng malaki at bully na tao. Anong puno ng pera? Ano ba pinagsasabi mo? Yung puno ng pera na itinanim ko para sa'yo, may gintong bunga yon. Gusto ng bully na nakawin ng gintong bunga. Gintong bunga? Gets ko na. Ayaw mo lang talaga na ibenta ko ang bahay. Kaya gumagawa ka ng kwento, niloloko mo ko, tama?
Huwag kang mag-alala, Chloe. Pag yumaman ako balang araw, bibili ko ulit ang bahay. Hindi, Mami. Totoong may gintong bunga yon. Dadaling kita para makita mo. Sorry, Kate, tanga ka. Lahat ng nasa villa na to ngayon akin na. Pati ang puno ng pera na yon. Ang laki mong siga. Ibalik mo ang money tree kay Mama. Ibalik ko? Managinip ka na lang. Kate, sobrang tanga mo talaga. Sa tingin mo ba gagastos ako ng 60 million para lang bilhin ang barong-barong na to? Ewan ko sa'yo. Ang totoo niyan, yung money tree talaga ang habol ko. Matthew, hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Pero alam kong may masama kang balak. Ano ngayon? Di ba pumirma ka rin ng maayos sa kontrata? Lahat ng bagay sa bahay na to, nailipat na sa akin. Ano? Ayos, galing ng trabaho mo diyan. Ulitin mo, mas malakas. Naalis na namin ang money tree. Pag nailipat ko na dito ang money tree, ang mga Carter ang mamamayani sa Silvershire. Kate, sinayang mo ang chance ako sa'yo, yung milagro. Andyan lang sa bakuran nyo, pero wala kang kaalam-alam. Panahon na para yumaman. Tulad ng inaasahan sa gawa ng isang batang makalangit, para talagang panglangit ang punong ito. Huwag mong hawakan ang money tree ko. Ewan ko siyo. Nakuha ka na. Mr. Carter, tama naman ang impormasyon na nakuha ko ngayon, di ba? Pwede ba akong makahingi ng konting pera panggastos? Kayong mga mababahong dawest, sobrang gahaman kayo sa pera. Halika rito. Sabi kong lumapit ka. Ang yaman ng tao, galing sa sarili niyang pagsisikap. Kinikita yan ng pawis sa trabaho. Kailangan mong magsikap para makuha yan. Huwag kang laging umasa na may makukuha ka ng walang ginagawa. Gets mo ba? Bakit parang bumibigat ang punong to? Ano bang nangyayari? Ma, ang puno ng pera na itinanim ni Chloe para sa'yo malapit ng kunin ng mga masasamang tao. Okay lang yan, Chloe. Puno lang naman ng pera yon. Huwag ka nang malungkot. Pagbalik ni Mama, isasama kita para bumili ulit ng mga buto. Magtatanim pa tayo ulit, ha? Ayoko, Ma. Yung mga buto ng puno ng pera na yun bigay sa akin ni Pipaw, ang Diyos ng kayamanan. Isa na lang ang natitira. Sige, hanapin na lang ni Mama si Pipaw, ang Diyos ng kayamanan, at hihingi ulit ng buto. Pwede ba yon? Hindi pwede, Ma. Yung punong ito, kahit gustuhin nilang kunin, hindi nila magagawa. Hindi lang yon. Masusumpa pa sila ng malalang kamalasan. Bakit parang bumibigat ang punong ito, Mr. Carter? Anong nangyayari? Bakit ganito ang puno ko ng pera? Ito na nga yung puno ng pera. Hindi ko rin alam anong nangyayari. Mga putakti. Mga putakti na naman. Roger Lawson, anong nangyayari dito? Hindi pangkaraniwang mga putakti to. Tumakbo na tayo, Mr. Carter. Pag natuklaw tayo ng mga yan, walang papalaring makaligtas sa atin. Bilis! Hindi ko na kaya tumakbo. Mr. Carter, kasi tayo, pinilit nating ilipat ang punong ito ng pera. Bumalik sa atin ang karma. Mr. Carter, bumagsak ang presyo ng mga stock natin. Grabe pa, biglang pagbagsak. Ano ba talaga ang nangyayari? Yan ang napala niyo sa pagpuntirya sa puno ko ng pera. Sa kasalukuyang takbo, kailangan natin ng hindi bababa sa 50 milyon para matakpan ang kakulangan sa pondo. Pasok ka. Miss Barton, kaka-receive ko lang ng balita. Magkakaroon ng auction sa Eastgate. Kung magagamit natin ang oportunidad na to, maaaring matakpan natin ang kakulangan sa pondo. Auction?
Sa pondo natin ngayon, basic operations lang ang kaya nating panatilihin. Wala tayong pera para sa auction. Narinig ko na hindi lang antiques ang nasa auction na yon, pati raw Jadite rin. At iyon ang pinaka-top na auction lot. Yun ba yon? Yung pagkatapos manalo ang buyer, nawala at hindi na nakita ang bato? Ang top auction lot? Tumukoy sa batong may pinakamataas na bid, ang King of Stones na may pinakamalaking potential. Kung may chance tayo, malaki ang posibilidad na meron itong napakahalagang jade. Gets niya, sulit subukan. Sige, naintindihan ko. Kung may chance tayo, pwedeng ito ang maging turning point ng kapalaran natin. Ay, Miss Barton, isa pa pong bagay. Mami, Chloe, bakit ka nandito? pakiramdam ko kailangan talaga ako ni Mami ngayon. Gusto kong manatili sa tabi mo. Kailangan ni Mommy si Chloe. Miss Barton, tungkol sa auction, ako na pong maghahanda. Ihanda ang pondo. Kailangan natin makuha ang batong iyon. Opo, ma'am. Mom, dumating na sa wakas ang top auction lot. Ngayon, dapat mapunta ito sa Carter. Ma, ito ba ang auction? Hindi pa ako nakapunta dito dati. Kaya si Chloe kailangan mag-behave ngayon at makinig kay Ma. Huwag basta magsalita ng wala sa lugar, ha? Naiintindihan ni Chloe. Tara na. Ginoong Lisi, nandito ka ba? Para sa bagay na yon din. Siyempre, lahat ng nandito ngayon, hindi ba lahat ay para sa pangunahing lote? Mukhang matindi ang laban ngayong araw. Kate, ikaw na naman? Balak ko sanang itanong ang parehong bagay. Lagi talagang nandito ang masungit na taong to. Dahil lahat kayo nandito, at lahat ay para sa pangunahing lote, hayaan ninyong sabihin ko, malabong mangyari. Dahil auction ito, lahat may pagkakataon. Masyu, sigurado ka ba na panalo ka talaga? Siyempre, kung ikukumpara sa yaman ng mga Cade, kumusta naman ang halos walang pera na yaman ng pamilya Bateng? Paano ka pa makakalaban sa akin? Sa totoo lang, dapat pa nga magpasalamat sa iyo. Naglabas ka ng 300 million para sa dati kong villa. Kahit hindi ko alam kung anong plano mo. Pero parang, ulit na naman, palpak na naman ang plano mo. Ikaw. Mga kababayan, pakiupo po. Malapit nang magsimula ang auction. Narito na ang mga Cade. Mukhang ang auction na ito ay para pa rin sa lahat ng may chance. Tahimik po. Ang Eastgate auction ay magsisimula na. Paki-welcome ang unang lote. Ang unang item, lot number 00, item, Auction King. Sandali. Ito ang auction na ito. Paano nangyari ito? Yung unang item ay siya na agad ang Auction King? Tama. Yung pinakamahalaga ang inilalagay nila agad sa simula. Ibig sabihin ba nito na hindi na natin kailangang makita yung iba? Anak, ihanda mo na ang pado. Dapat sa mga Carter mapunta ang batong ito. Mama, bakit ang saya ng lahat? Kasi yung unang item yan mismo ang hinahanap natin. Hindi ko akalaing, ilalabas agad nila ang pinakasentro. Suportahan mo si Mama Chloe. Siguradong makukuha natin to ngayon. Hindi ba parang ordinaryong bato lang to? Umpisahang bid, 1 million. 2 million. 3 million. 5 million. 6 million. 10 million. Akala mo ba kaya mong sabayan ako? Maawa ka naman. Mama, tigilan na natin ang pagbid. Chloe, anong ibig mong sabihin? Huwag na po tayong tumaya dito. Yung laman nito karaniwang bato lang naman. Katulad lang ng mga bato sa kalsada na kahit saan mo makita. Dami-dami. Chloe, nakikita mo ba kung anong nasa loob? Hindi ko masabi, pero nararamdaman ko ito. Pero ngayon, dito tayo pumunta ng talagang para dito. Magpapatalo na lang tayo. Naniniwala si Mami. Sa iyo, Chloe. Bibitawan mo ba itong pagkakataon dahil lang sa isang bagay na sinabi ni Chloe?
Pero simula nang makilala ko si Chloe, madalas mangyari ang magagandang bagay para sa mga dahilan na hindi ko maipaliwanag. Chloe, sigurado ka ba? Nawala sa loob yung hinahanap natin? Ramdam ko talaga. Yung nasa loob, hindi iyon ang gusto ni Mommy. Pero ang ganda nito. Yung labas? Sige, naniniwala si Mommy sa iyo. 30 milyon. 35 milyon. 50 milyon. Tuwing magbid ang Carters, halos nilalampasan nila ang presyo lagi. Puro mayaman talaga sila. 50 milyon, una. Ma'am, parang nasayang lang ang oras natin dito ngayon. Mga walang pera. Kung hindi lang ako lumingon, halos nakalimutan ko na kayo. Sandali. Parang hindi ko narinig magbid si Miss Barton nitong huli. Ano, ubos na ba ang pera? Hindi na makasabay? Hindi ang sama mo. Sige, ikaw na magsalita. Nagmamagaling ka lang, puro salita. Sa auction, kung sino ang pinakamataas magbid, siya ang panalo. Mga walang pera lang kayo, sinasabi ko sa inyo. 50 milyon, pangalawa. 100 milyon. 100 million. Hindi ba ito ang Bartons na muntik ng malugi ilang araw lang ang nakalipas? Saan sila nanggaling ng ganyang kumpiyansa? Chloe, di ba sinabi mo na hindi tayo magbibid? Ma, nakita ko kung gaano ka gusto ng mokong na yon. So, paano kung tayo naman? Chloe, naiirita ako pag nakikita kita. Ang liit-liit mong pumorma. Isang hampas lupa pa rin. 100 million lang yan. Maraming pera ang Carters. Mas marami akong pera kaysa sa iyo. Itong pang top na hiyas, magiging 400 milyon ang halaga kapag naputol. Basta hindi lampas ng 400 milyon, anak. Kaya nating bilhin yan. 150 million. 160 million. 200 million. 250 million. 300 million. Ang Carters, grabe na ang paandar nila ngayon. Umabot talaga sa 300 million ang bid nila. Itong pang-top na hiyas, kahit gaano pa kaganda kapag naputol, hindi natin kayanin ang 300 milyon na yan. Kalimutan na lang. Ano mang tinitignan ko, dapat mapasa kamay ng Carters. Hinding-hindi ka mananalo laban sa akin. 300 million. Kate, hindi mo kayang maglabas ng 300 million kahit malugi ka pa. Akin tong pang-top na hiyas. 350 million. No. Itong hiyas na ito, 400 million lang ang value kapag naputol. Nakukuha niya sa 350 million. Oh, kumusta? Pasok ka pa ba, mayaman na Ginoong Carter? 380 million. 390 million. Paano na, Kate? Kaya mo pa bang magbid? Lakasan mo pa kaya ng mas mataas? Hindi mo ba gusto itong hiyas? Anong plano mo? Kung angas mo, sayangin mo na lang pera mo, magbid ka pa para dito sa hiyas. Kaya mo ba? Mama, kinuha na naman ng masungit na lalaking yon ang manika ng bata. Oh, wala nang magagawa si Mama diyan. Sayang naman. Kaya hayaan na lang natin siya na kumuha niyan. Sumusubok kang labanan ako, Kate? Sa tingin mo ba, may pag-asa ka? Sisiraan pa rin kita balang araw. Gusto mo talagang magbid para sa batong to. Umaasa kang matutulungan mong makabangon ulit ang mga Barton, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, wala talagang pag-asa. Nakakalungkot nga. Psst. Wala talagang pag-asa ang umasenso kung mahirap ka. Pakinggan nyo, ha? Ganyan ang mga mayaman kapag gusto nilang gawin ang kahit ano. 300 at 70 milyon isang beses. 300 at 70 milyon ikalawang beses. 300 at 70 milyon ikatlong beses. Tapos na.
Congratulations, Ginoong Carter. Sa halagang 370 milyon, kayo ang nanalo sa pinakamahal na piyesa sa auction. Ayos. Kahit 10 milyon lang ang kinita natin. Hindi pa rin lugi. Anak, simula ngayon, tumigil ka na sa pag-aaway sa ibang tao. Hindi naman ito away, Ma. Gusto ko lang ipaalam sa lahat ng taga Silvershire na kung ano man ang gusto ng mga Carter, kanila pa rin yun palagi. Ginoong Carter, gusto niyo po bang buksan na namin dito mismo ang pinakamahal na bato sa auction? Buksan nyo na. Buksan nyo agad. Gusto kong makita ng lahat kung ano talaga ang laman ng batong ito at kung anong klase ng yaman meron dito. Walang kwentang bato. Talagang walang kwenta ang batong ito. Chloe, paano mo nalaman? Mom, sinabi ko na sa'yo. Paano ito nangyari? Pwede bang may pagkakamali? Ito ang pinakasikat na item sa pampublikong auction. Tigilan mo ang kakatawa. Tigilan mo yan. Host, ang auction house mo ba nakipagsabwatan sa maduming babaeng to para lokohin ako? Mr. Carter, talagang delikado ang sugal sa bato. Hindi namin pinangako na makakakuha ka ng magandang specimen. Kapag nag-iskandalo ka pa, mapipilitan kaming ipaalis ka. Pinakamahal na item sa auction. Paano naman nangyari na wala kang nakuha kahit ano? Hindi namin tinecheck ang detalye. Pero garantisado na ito mismo ang tunay na top item ng auction. Gumastos si Mr. Carter ng 400 milyon pero 40 dolyar lang ang bumalik. Sige, tumawa ka pa. Kapag tumawa ka ulit, sisiguraduhin kong mawala ka sa Silvershire. Mr. Carter, hindi mo ba alam kung sino ang nasa likod ng auction na to? Uulitin ko pa ulit. Pakibantayan ang galaw mo. Humph. Mr. Carter, ayon sa patakaran ng auction, lahat ng mga kasamang accessories ay sayo na. Ayoko niyan. 400 milyon ang nasayang. Para saan pa ang mga kalat na kahoy na kahon na yan? Ibig mo bang sabihin, gusto mong i-waive ang pagmamayari ng mga ito? Oo, tama. I-waive ko. Tigilan mo na ako. Dahil winave ni Mr. Carter ang pagmamayari sa accessories, ayon sa patakaran ng auction, ang mga ito ay automatikong magiging kasunod na item. Isang auction house? Ang saya naman ito. Nagbebenta pa sila ng mga kalat. Sino naman ang bibili ng ganitong mga gamit? Hahaha. Ayon sa mga patakaran ng auction, lahat ng bahagi ng bawat lote kailangang isubasta. Loto 002. Item, isang kahon na gawa sa kahoy. Mga pabigat, 6 na bato. Packing paper, 1 piraso. Pulang seda, 1 piraso. Ang panimulang bid ay 10,000 dolyar. 10,000 dolyar, ha? Ang dami naming oras at pagod para makarating dito sa auction house nyo. Para lang gumastos ng 10,000 dolyar para sa isang kahon na gawa sa kahoy? Ma, magbig ka dito. Gusto ito ni Chloe. Chloe, ibig mong sabihin gusto mong gumastos ako ng 10,000 dolyar para sa kahon na to? Oh. Imbes dun sa mabahong lote 001, ang ganda nitong kahon na to. Gusto talaga ni Chloe ang kahon na to. Si Yuan. Grabe, hindi nga. May talagang papayag magbayad ng 10,000 dolyar para lang bumili ng kahon na gawa sa kahoy? Wow, ibang klase talaga ang mga kabataan ngayon. Ay, hindi ba yan yung maestro sa antigong gamit si Mr. Grant? Di ako makapaniwala. Nandito rin siya. Kung ako tatanungin, akala ko bobo na ang mga Carters, pero mas malala pa ang mga Bartons. Ay, hahaha. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan ay. Baka mas marami lang silang pera kaysa utak. Gumastos ng 10,000 dolyar para lang bumili ng kahon at dalhin pa uwi? Hindi ba kakaiba yon? 10,000 minsan? 10,000 2 beses? 10,000 3 beses? Ipinagbili ang kahon na gawa sa kahoy at mga accessories nito pagmamayari na ni Miss Barton? Sa'yo na yan.
Bumili ka ng mga kalat na ayaw ko naman talaga. Kate, feeling ko ang mga Barton ay sobrang kawawa. Miss Barton, paano mo gustong hawakan ang mga item mo? Pakigupit ang 6 na counterweight na bato. Tama ba narinig ko? Gusto mo ring hiwain pati ang mga counterweight na bato? Etong mga gamit na, to hindi ba parang tambak lang sa mga construction site? Ha ha ha, mukhang wala talagang alam ang babaeng to sa ginagawa niya. Ito. Ito, paano naging ganito? Ito ay Imperial Green na pang top grade. Pantay ang kulay, ang linaw ay perfecto, at sobrang pino ang texture. Walang kahit anong depekto. Walang duda. Ito ay pinakamahalaga. Imperial Green na parang salamin na pang top grade. Anong sinabi mo? Sino ka ba para magmalaki? Bayarang aktor ka ba na hinire niya? Kasabwat ka ba niya dito? Hindi mo man lang kilala si Mr. Grant. Isa siyang bigatin sa mundo ng koleksyon, Julian Grant. Si Mr. Grant yun. Mr. Grant, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ito. Ang Imperial Green na ito sobrang bihira. Kung gawin ito ang bracelet, bawat isa ay magkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. 30 milyong piso. Ang batang babae ng mga Barton, ginawang 30 milyon ang 10,000 dolyar. Mami, ilang candid house ang mabibili ng 30 milyon? Ang dami mong mabibili niyan, Chloe. Talagang ikaw ang swerte ni Mommy. Say. Ano ngayon kung 30 milyon yan? Isa sa mga sports car ko, 30 milyon din ang halaga. Huwag niyo naman kaming sabihan na ngayon lang nakakita ng pera. Miss Barton, ang natitirang 5 counterweight na bato, gusto mo bang hiwain din? Hatiin mo. Ito, paano nangyari ito? Lahat ng 6, pare-parehong Imperial Green na panlaban. 6 na piraso. Kung tig 30 milyong piso ang bawat isa, 180 milyong piso iyon. Hindi pwede. Imposible ito. Dapat sa akin lahat to. Akin dapat tong lahat. Mr. Carter, binibigyan kita ng huling pagkakataon? Pakibalik sa iyong upuan? Hindi ito posible. Malinaw na basura lang ito. Paano nagkaroon ng napakagandang jade dito? Tama ka. Ang mga bagay na ganito, para sa mga hindi nakakaalam, talagang basura lang. Pero para sa isang eksperto, kayamanan ito. 6 na piraso ng napakagandang jade na grado galasa. Ang imperial na berde ay para kay Miss Barton. Gamit ang 10,000, nanalo siya ng 180 milyon. Sa kasaysayan ng sugal sa bato, milagro ito. Hindi ko inasahan ito. Napakabata ni Miss Barton at sobrang talas ng mata niya. Oo nga. Nakikita niya kaagad ang kalidad ng jade sa kabila ng magaspang na balat. Walang hanggan ang kinabukasan niya. Ngayon, si Chloe ang naging dahilan ng lahat. Yayaman na si Mama. Ang susunod na item number 003, isang ukit sa ugat ng kahoy. Mukhang maganda ang item na ito. Ang kahoy at pagkakagawa, napakaganda. Chloe, gusto mo ba ito? Ang ganda nito. Mama, bilhin mo na agad. Ang panimulang bid ay 10 milyon. 11 milyon. Mama, ibid na natin ng 30 milyon agad. Sa ganda ng item na ito, hindi tayo pwedeng payagan na makuha ng mokong na yon ng mura. 30 milyon. 35 milyon. 60 milyon. Mama, bakit? Hindi sapat ang perang nadala ni Mama. Bakit ka tumigil sa pagbid? Naubos na ba ang pera mo? Ikinukumpara mo ba ang yaman mo sa mga Carter? Hindi ka makakapalag. Chloe, sigurado ka bang totoo ta? 80 million. 100 milyon?
Miss Barton, may nakita kang gusto mo pero hindi mo mabili? 100 milyon, ikalawang beses. 100 milyon, ikatlong beses. Deal. Sa pagkakataong ito, siguradong jackpot na talaga ako. Itong root carving na to, halaga nito ay hindi bababa sa 200 million sa merkado. Kapag naibenta ko to ulit, Bakit peke ang binibenta ng auction ninyo? anong peking sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Naloko na naman ba ako? Ipaliwanag mo nga, ano ba talaga ang nangyayari? Sir Grant, pakipili ng sasabihin mo. Hindi nagpapabenta ng peke ang auction house namin. Hindi. Sigurado akong peke lang. Talaga itong root carving na to. Ginoong Grant, aaminin ko na ikaw ang kinikilalang eksperto pagdating sa mga antigong bagay, pero ang profesionalismo ng aming auction house ay hindi rin matatawaran. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga obra noong nakaraang dinastiya, ang tanyag na ukit na Solitary Shadow. Mahigit 1,000 taon na ito. Tama ba ako? Tingnan nyo, lahat. Malabo ang pagkakagawa ng texture ng ukit na ito. Ang kulay ay matigas at mali-mali ang direksyon ng guhit. Mas mahalaga pa doon, maling-mali ang klase ng kahoy na ginamit dito. Peke lang pala ito, gawa-gawa lang. Hindi ko inasahan na ang auction na ito. Maglalakas loob magbenta ng peke. So, nagpakalugi na naman ako, para lang sa peke. Ngayong nasangkot si Matthew sa scam na to, wala na tayong kinalaman. Pero Chloe, hindi ba't sinabi mo maganda tong pirasong to? Bakit parang si Ginoong Grant sigurado pa rin na peke ito? Hindi rin alam ni Chloe ngayon. Pero para sa akin, totoo pa rin talaga ito. Ano ba talaga ang totoong dahilan? Hayaan na natin. Kahit hindi natin nakuha, ang mahalaga, si Matthew ang labis na naperwisyo. Hindi ko rin inasahan to. Pati pala si panganay ng Carters, hindi rin kinaya. Sira na siya. Ano ngayon kung peke? Kate, hindi ko alam kung talagang parte ba ito ng plano mo. Pero kahit ano pa yan, nagkamali ka ng kalkulasyon. Buti na lang, may plan B ako. Yung bid na ito, wala akong kinalaman dito. Ginoong Carter, huwag mong isipin na dahil sa pinagmulan ng pamilya mo pwede kang umasta dito na parang siga. Ang mga auction ay sukatan ng mata mo sa halaga. Ngayong pumalpak ang mata mo, tanggapin mo na lang ang pagkatalo. Huwag mong sabihin hindi valid ang bid. Uurong ka pa, ano? Ginoong Carter, sa auction namin, walang urungan dito. Ang bagsak ng martilyo, ibig sabihin tapos na ang usapan? Alam ko, kayo mga auctioneer at ang bahay nire-respeto nyo ang mga patakaran dito. Itong admission notice ng auction na to, kayo mismo ang nag-imprenta, di ba? At lahat ng narito may kopya nito, tama? Nakasulat dito ng malinaw at tahasan, walang kalituhan, para lang sa mga inimbitahan ng auction na to, sila lang ang pwedeng mag-bid. Hindi valid ang bid ng kung sino-sino lang. Alam niya yun, may ganyang patakaran. Mga kasama, magbalik tanaw nga kayo. Yung 100 milyon na bid na yun, sino ang nagbid nun? Sige na. Tigil na kayo sa pagtitig. Ako yon. Ako ang lumabag sa patakaran. Aalis na lang ako dito. Pero itong piking basura na to, kung akala nyo kakapera kayo. Sa mga Carter, kalimutan nyo na. Oh, paano yan, Kate? Palaging lamang pa rin si Mateo. Nakalagay din sa patakaran na pag nadiskwalipika ang taasang bidder, babalik agad ang bidding sa pangalawang pinakamataasang bid. Sino ang naunang nagbid? Sino nga ba? Miss Barton, para sa item na ito, ang kasalukuyan mong bid ay 80 milyon. May iba pa bang magbibid? Alam ko na peke yan. Gusto mo pa akong pagbayarin ng 80 milyon? Akala mo ba tanga ako? Kate, itong peking nagkakahalaga ng 80 milyon ay iyo na. Hindi mo inakala yan, di ba? Kaya ko pa ring baliktarin ang sitwasyon. Nausisa ko na ang tungkol sa'yo. Yung mga account ng kumpanya mo, kaunti na lang ang natitirang pera. Ngayon, hindi ka lang magiging bankrupt, kundi gagastos ka pa ng 80 milyon para bilhin ulit ang peke. Ay, tama. Pwede ba? Chloe, gusto mo bang tingnan ulit? Chloe.
Malas mong bata ka. Ano bang pinaggagawa mo? Chloe, may nasaktan ba sa'yo? Ma, okay lang ako. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kahit na nasira mo yung item sa auction, hindi mababawi ang bid mo. Tama yan. Kahit basag na yung item, valid pa rin ang bid mo. Kailangan mo pa ring bayaran ng buo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang magbabayad. Itong item na to, kahit durog na, amin pa rin ito. May sense of responsibilidad naman ako. Chloe, huwag ka na muling gumawa ng ganoong kapanganib na bagay. Naiintindihan mo ba? Ma, tingnan mo. Naku, nagkamali ako ng hula. Ito talaga ang tunay. Anong ibig mong sabihin diyan? Minsan totoo, minsan peke. Gago ka. Kasabwat ka niya, di ba? Kalma lang, pre. Kung tutuusin, kakaiba talaga itong item na to. Anong ibig mong sabihin diyan? Tingnan nyo guys, napaka-special nitong root carving na to. Ginamit dito yung pinaka-advanced na teknika sa pamimike. Tumigil ka nga. Kahit gaano kaganda, peke pa rin yan. Ang ibig kong sabihin, gumamit sila ng pinaka-advanced na teknika sa pamimeke para gumawa ng shell at nilagyan ng tunay na piraso sa loob ng replica. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Kapag binasag mo lang yung peking kahoy sa labas, gaya nito, doon lang lalabas ang tunay na kahoy sa loob. At yung kahoy sa loob ay sobrang bihira at sikat sa buong mundo. Dragon Scale Phoebe. Kung hindi dahil sa kapatid nating ito na matapang na binasag ang kahoy na to, hindi pa natin makikita yung bihirang kahoy sa loob. Sinabi na ni Chloe. May kakaiba talaga dito. Salamat, Mr. Grant. Uulitin ko, hindi kami nagbebenta ng peke sa auction namin. So, ibig mong sabihin, Kate na naman ang nakakuha ng magandang deal, tama? By the way, Mr. Grant, magkano ba talaga ang halaga nitong bihirang kahoy? Magkano ang halaga nito? Walang kapantay ang halaga nito. Wala kang ideya. Ang Dragon Scale Phoebe ay sobrang bihira. Sa libo-libong taon, ilang dosenang libra lang ang natagpuan. Sa pagkaalam natin ngayon, 2 lang ang umiiral na piraso. Isa ay nasa Magnolia Museum bilang pinaka-importanting kayamanan nila. At ang isa pa, nandito mismo. Magkano ba talaga ang halaga nito? Hindi na ito masukat. Kung kailangan kong bigyan ng presyo, ang kahoy na ito ay hindi bababa sa 1 bilyon ang halaga. 1 bilyon? Itong 1 piraso lang ay 1 bilyon ang halaga? Sino ba mag-aakala na ang maliit na auction lot na ito ang magiging piraso ng Dragon Scale Phoebe na nagkakahalaga ng bilyong piso? Imposible. Si Kate swerte na naman at tumama pa ng sobrang laki. Ni sa panaginip, hindi ko naisip na makikita ko ang Dragon Scale Phoebe sa harap ng mga mata ko. Dekada na akong nag-aaral ng antigong bagay. Lahat ng nakita ko noon wala pang panama sa halaga nitong isang ito. Auctioneer, pakikumpirma lang muli. Itong item na ito, akin na, tama ba? Ang root carving lot ay para kay Miss Kate. Ang saya nito. Ang yaman ni Mama. Mama. Kate, hintayin mo lang at makikita mo. Miss Barton, salamat sa iyo sa pagbenta ng mga hilaw na bato sa akin. Tunay akong nagpapasalamat. Hindi talaga ako marunong sa mga ganitong bagay. Kaya dapat ibigay ko ito sa isang mas nakakaintindi para talagang makita ang halaga nito. Bukod pa rito, tiningnan ko na. Mas mataas na ang presyo na binigay mo sa akin kaysa sa karaniwang presyo. Ang natitirang pera para sa batang babae na ito. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi ko makikita ang Dragon Scale Golden Phoebe kahit kailan. Yung Golden Phoebe na iyon, hindi ko na kayang hawakan. Kaibigan na kita, kaya bibigyan kita ng isang payo. Huwag mo itong ibenta ng mas mababa pa sa halagang ito. Ang mga ganitong bagay, lalong tumataas ang halaga habang tumatagal. Sige, tatandaan ko yan. Alis na ako. Mag-ingat ka. Miss Barton, kanina nag-aayos ako ng mga files at may nakita akong isang bagay. Ayos lang, sige lang. Actually, tungkol ito sa stock ng kumpanya noon. Naalala mo ba? Nung tinakot ka ni Matthew? Sinabi niya na kung hindi ka magsusumite sa kanya, malulugi ang kumpanya. Siyempre naalala ko. Hindi ko makakalimutan habang buhay. Tapos yung kumpanya natin nakadiskubre ng minahan ng ginto, tumaas ang presyo ng stock, at nailigtas ang kumpanya.
Kung iisipin, parang bigla may swerte na napunta sa pamilya natin. Lahat. Biglang gumanda ang takbo. Medyo kakaiba nga ang nangyari. Base sa pagsisiyasat ko, tumaas na ang presyo ng stock ng kumpanya natin bago pa man madiskubre. Ang minahan ng ginto. Paano nangyari yon? Paano naman naging posible yon? Noong panahon na yon, ang minahan ng tanso namin nagkaroon ng malaking aksidente. Bumagsak ang reputasyon ng kumpanya namin pati sa pinakamababa. Paano may mag-i-invest sa amin, lalo sa ganitong panahon? Ayon sa nakuha kong impormasyon, ang Fletcher International ang nagpadala sa amin ng napakahalagang kapital. Fletcher International? Sila yung kilala sa buong Silver City, hindi. Sila pa ang nangunguna sa industriya sa Magnolia Valley, Fletcher International. Bakit kaya nila ginawa yon? Sa totoo lang, yung pondo na yon ang eksaktong naging tagapagligtas namin. Kung hindi dahil doon, baka ang kumpanya namin. Hindi na nakatayo ngayon. At hindi lang yon, inakusisa ko ang kanilang transaction. Ang pera galing mismo sa personal account ng CEO nilang si Andrew Fletcher. Andrew Fletcher? Yung sobrang bata at bilyonaryo? At nagkakahalaga ng daan-daang bilyon? Andrew Fletcher? Pero bakit kaya? Kung tama ang alala ko, ang corporate nila nasa Silver City. Miss Barton, kayo ba? Plano kong pumunta mismo doon para magpasalamat sa CEO. Mommy, gusto rin ni Chloe sumama. Sige, tara na. Kung saan man pumunta si Mommy, sasama si Chloe. Hello, ako si Kate mula sa Barton Holdings. Nag-set na po ako ng appointment kanina para makita si Mr. Fletcher. Pasensya na. Hindi valid ang appointment nyo. Pasensya na. Pwede mo bang i-check ulit? Ako ang CEO ng Barton Holdings. May appointment na ako, Daddy. CEO ka lang ng kung anong third-rate na kumpanya? Akala mo ba makikita mo si Mr. Fletcher? Sasabihin ko lang sa'yo, kahit Fortune 500 na kumpanya pa dumarating, kailangan pa rin nilang maghintay. Paano ka magkakaroon ng appointment? Pero may appointment na ako. Tama na. Umalis ka na. O tatawagin ko ang security. Ang sweet mo. Sigurado akong mamalasin ka. Tara na. May bugs. Yung mga files ko sa computer. Chloe, mukhang sayang lang yata ang punta natin dito ngayon. Ma, hindi pa naman sigurado yon eh. Ito ang elevator papunta sa opisina ng CEO. Wala namang nag-swipe ng badge. Paano bumukas ito? Tara na, Ma. May kailangan ka bang i-report? Sir Mali ang pagkakaintindi mo. Hello, Ginoong Fletcher. Galing ako sa Barton Holdings, ang presidente, si Kate. Barton Holdings. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Noong kritikal ang panahon ng Barton Holdings, ikaw mismo ang kumilos para tulungan kami. Kung hindi dahil sa investment mo, malamang nalugi na kami. At ako sana ay... Ganon ba? Napakaliit lang naman nun. Nakalimutan ko na nga. May iba ka pa bang kailangan? Ako... Pakiramdam ko lang na dapat kitang personal na pasalamatan. Kung sakaling may kailangan ka sa akin balang araw, tiyak akong... Sige, wala na bang iba? Wala na. Sige, Ginoong Fletcher, aalis na ako. Mag-sorry ka kay Mama. Chloe, halika dito. Ano yung sinasabi mo? Ginoong Fletcher, pasensya na kayo. Nakapagsalita lang ng hindi iniisip ang bata. Huwag niyo na pong pansinin. Iha, bakit ko naman kailangang mag-sorry sa kanya? Nagpunta dito ang mama ko para magpasalamat sa'yo. Kung ayaw mong tanggapin, sige, pero hindi mo siya dapat tratuhin ng ganyan. Kung hindi mo pinapansin ang pasasalamat at sinseridad ng tao, babawiin yan ng karma. Ginoong Fletcher, bata lang po siya. Minsan nakakapagsalita ng dire-diretso. Pakiusap, huwag niyo na pong intindihin. Hindi. Tama si Chloe. Miss Barton, pasensya na po. Ginoong Fletcher, ikaw. Tama si Chloe. Mabait kang tito. Ang pagtaksil sa kabutihan ng isang tao ay labag sa mga halaga. Ng Fletcher International. Bukod pa riyan, nararamdaman ko na totoo ang pasasalamat. Ni Miss Barton, ako talaga ang dapat mahiya kanina. Pasensya na, ang CEO ng pinakamalaking korporasyon. Sa buong Magnolia Valley ay humihingi pa ng tawad sa akin.
Hindi naman kailangan yon. Alam kong abala ka palagi. Naiintindihan ko. Siyempre, itong tito na to mukhang mabuting tao naman pala. Hindi gaya nung masamang tito. Tingnan ko nga ang kapalaran niya. 7 pagpas lang, tagapagwasak ng hukbo. Matakaw na lobo. Ang pagkakaayos ng 3 bituin, ngayon lang. Nakita ni Chloe, ang isang tito na ganito kalakas ang kapalaran. At sakto namang, pabagay ito kay mommy. Kahit umalis ako, ang kapalaran ng tito, kaya pa ring protektahan ang swerte ni mommy. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan para magkasama pa silang dalawa nang mas matagal. Bukod pa riyan, pwede na rin itong ituring na pagtatambal. Pagbalik ko sa langit, makakahingi ako kay Pipaw Matchmaker ni Candy. Daddy. Chloe, halika rito. Ayoko, gusto ni Chloe si Daddy. Huwag ka basta natawag ng ganyan sa iba. Miss Barton, hindi ko po talaga siya tinuruan ng ganon. Chloe, bakit daddy ang tawag mo sa akin? Hindi ko inakalang si Andrew Fletcher, isang CEO na bilyonaryo, makakayang maging pasensyoso. Sa mga bata, dahil gusto ka ni Chloe. Sa tingin ni Chloe, mabuti kang tito, kaya tinawag kang Daddy. Kung ano-ano lang kasi ang sinasabi ng mga bata, huwag niyo pong seryosohin. Daddy, nagugutom na si Chloe. Pwede mo bang isama si Chloe at si Mommy para kumain ng masarap? Siyempre. Ang saya. Kaya ko. Pero, ikaw ang taya ha? Z, ikinararangal ko. Ang bait ni Daddy sa akin. Lahat ng to, paborito ko talaga. Chloe, huwag mo na akong tawagin ganyan. Ayos lang yon. Ang cute ni Chloe. Kung gusto niyang tawagin ako ng ganyan, pabayaan mo siya. Hindi ako nauubusan ng tao na pinupuri ako o mga taong plastic. Pero yung katulad ni Chloe na inosente at prangka, actually, gusto ko talaga siya. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo, Ginoong Fletcher. Pero hindi ko inaasahan na sobrang bata mo pala. Siya nga pala, gusto ko pa sanang maintindihan kung ano talaga ang dahilan. Bakit mo tinulungan ang Barton Holdings dati? Barton Holdings? Yung taga Silvershire? Barton Holdings? Ngayong nabanggit mo, parang familiar nga. Tinitignan ko kasi noon yung ibang kumpanya sa stock market. Bigla kong napansin na bumagsak ng todo ang presyo ng Barton Holdings. Kung bumaba pa yon, malaki ang posibilidad na malugi at magsara ang kumpanya. Noong time na yon, totoong nasa matinding krisis ang Barton Holdings. Yung kumpanya ninyo, ilang beses na rin nagsagawa ng charity events dati. Natatandaan ko yon ng husto. Yung ginawa ninyo, totoong charity talaga, hindi tulad ng ibang malalaking kumpanya na pang tax evasion lang at parang show. Ang pagiging mabuting puso ay magandang katangian. Napagkataon lang na nakita ko yung sitwasyon ng stocks ninyo. Kaya nakatulong ako ng konti. So, ganun pala yon. Imbes na sabihin kong tinulungan kita, mas bagay na, yung kabutihan mo ang tumulong sa inyo. Ginoong Fletcher. Ginoong Fletcher. Ginoong Fletcher, anong meron? Tumawag ka. Tawagan mo siya. Ginoong Fletcher. Nang makita ko ang tiyo mo dati, sobrang laki ng swerte niya. Paano siya biglang nawalan ng swerte at inabot ng malas? Pwede ka nang umalis. Sino ka? Lumayo ka sa kapatid ko? Miss Fletcher, nagkakamali ka. Nang naaksidente si Ginoong Fletcher, ako ang tumawag sa'yo. Ang dahilan kung bakit kami nagkapunan ay dahil gusto naming magpasalamat ng maayos kay Ginoong Fletcher. Anong hindi pagkakaintindihan? Sabihin mo sa akin, nilason mo ba ang kapatid ko habang kumakain kayo? Hindi ganon. Yon, Miss Fletcher. Si Ginoong Fletcher ang nagligtas ng buhay ko. Paano ko magagawang? Naniniwala akong gusto mo lang mapalapit sa kapatid ko para mapakinabangan mo ang impluwensya niya. Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Skylar.
Wala siyang kasalanan. Sa dami ng taon, ang kapatid ko palaging gumagawa ng mabuti at tumutulong sa iba para mapigilan ang madilim na enerhiya sa loob ng katawan niya. 20 taon na. Hindi pa nangyari kahit isang beses. Bakit bigla itong lumitaw nang makilala ka niya? Ikaw ang malas, ikaw ang malas. Kung hindi man, dahil sa kanya yan. Skylar. Tama na. Miss Fletcher, hindi talaga ako yon. Paano hindi? Pareho kayong malas. Matthew, kayo na naman. Ikaw na naman, yung masungit na tito. Ginugulo mo na naman ang nanay ko. Ano ba yung sigawan na yan? Ikaw, malas ka talaga, bilang na ang mga araw mong maginhawa. Kuya, ito si Ginoong Carter. Actually, 30 under 30 siya. Marami na kaming naging collab. Miss Fletcher, sobra ka namang magpuri. Kung ikukumpara kay Ginoong Fletcher, isa lang talaga akong maliit na langgam. Nang marinig kong may sakit si Ginoong Fletcher, agad kong dinala ang master. Ito ang ika-35 na Celestial Master ng Dragon Ridge. Habang nandito siya, tiyak nagagaling si Ginoong Fletcher. Ngayon, isinama ko pa ang mentor ni Roger Lawson. Siguradong magiging maayos ang lahat. Yung taong dinala mo, siguradong legit talaga. Master, pakitingnan po ang kuya ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Wuyang, Heavenly Lord. Wuyang Heavenly Lord. Anong seta yon? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Malas ka talaga. Wala kang alam. Tigilan mo gawin dito. Matthew, magpakita ka naman ng respeto. Bakit ka ba sumisigaw? Kung hindi ka malas, ano ka? Isang malaking malas at isang maliit na malas. Bakit nandito pa kayo sa bahay ko? Ang init-init. Tingnan mo ang ginagawa mo. Anong problema niyo? Gulo ba yung gusto niyo? Miss Fletcher, mag-focus muna tayo sa gamutan ni Mr. Fletcher para hindi masayang ang oras ni Mr. Lawson. Tama. Kasalanan din ng dalawang malas na to. Mr. Lawson, pasok po kayo. Kailangan po niyang gumaling ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Naglalakbay si Mr. Lawson sa iba't ibang bansa, nagpapagaling ng tao at nagpapalayas ng malas. Ang problema ni Mr. Fletcher, kayang-kaya niyang solusyonan. Miss Fletcher, lahat ng Master at Celestial na yan, pamahiin lang. Hindi siya gagaling doon. Pamahiin? Parang ikaw nga ang mas pamahiin eh. Lumayo ka na lang. Huwag mong harangin ang magpapagaling sa kapatid ko. Miss Fletcher? Matagal na bang hindi inatake si Mr. Fletcher? Tapos bigla na lang, lumala ka makailan? Madalas pa siyang hirap huminga sa bahay at laging sobrang lamig ang likod niya? Mr. Lawson, tumpak ang diagnosis mo. Ito ang ikalawang itim na bituin ng sakit na papunta sa Timog Kanluran. Itong pwesto, ang tawag ay lugar ng wakas buhay. Kaya pala si Mr. Fletcher laging may sakit. May masamang aura ang Feng Shui ng bahay na to. Alam ko na gagawin ko. Miss Fletcher, pabilisan mo si Mr. Fletcher. Ipainom itong mangkok ng tubig talisman. Pagsamahin sa teknikang protection ko, sigurado, mapapalayas ang masamang aura. Naku, Tong nagpapanggap. Nalimutan ang pinaka-importanting bahagi. Hindi pwedeng ganyan. Ritual to para sa swerte at iwas sa pinsala. Baka mamatay siya. Ikaw! Ano bang ginagawa mo? Aba, ang kulit mo. Ano bang problema mo? Malas ka talaga. Palagi kang nakikialam kay Mr. Grant. Mapapahamak mo si Mr. Fletcher. Sinasabi ko sa'yo, kapag pinatagal mo pa ang gamutan ng kapatid ko, ngayon din, ipapadamay kita sa kanya. Ang ginagawa mo ang papatay sa kanya. Sino ka ba?
At kinukwestiyon mo pa si Mr. Grant? Totoo lang ang sinasabi ko. Gusto ko lang gumaling agad si Uncle. Chloe, ipaliwanag mo ng maayos. Bakit mo nasabing mali ang ginagawa niya? Kasi palaging sintomas lang ang tinatarget nito. Dapat inuna mo ng pag-isahin ang 3 kaluluwa. Tapos hayaan mong lumiwanag ang 7 espiritu. Doon pa lang pwedeng buksan ang mga meridian. Pero itong matandang to, nilaktawan niya yung mga hakbang na yon. Mauuwi lang sa pagbara ng espiritu at pagkalat ng kaluluwa. Pwedeng magmukhang okay ngayon, pero walang tigil ang magiging problema niya. Kalokohan. Dekada na pinag-aralan ni Mr. Grant ang mga hiwaga. Sa dami ng taon, paano niyang hindi malalaman yan? Chloe, alam mo ba kung paano siya gagamutin? Ayos lang. Sabihin mo lang kung anong iniisip mo. Sa totoo lang, kailangan lang nating gamitin ang item mula sa auction, ang Dragon Scale Phoebe Wood. Gawing pulbos at ipainom para luminis ang kaluluwa at espiritu. Pero mahal na mahal yon. Sayang naman. Hindi alam ni Chloe kung papayag si Mommy na isakripisyo yon. Oo naman, papayag ako. Si Mr. Fletcher ang benefactor ko. Basta't mailigtas siya. Kahit ano pa yan, kaya kong bitawan. Hello? Dalhin mo dito yung Dragon Scale Phoebe Wood na nabili natin, gawing pulbos, at ipadala sa pamilya Fletcher. Miss Fletcher, huwag kang mag-alala. Gagalingin ko siya. Sino ba ang may gusto na ikaw ang gagamat sa kanya? Kahit pamatapang kang magalok, hindi naman kami kasing tapang para subukan yan. Tinatanggihan ko ang matagal ng collab kay Ginoong Carter at ang Master. Para lang gumamit ng kung sino-sinong malas na katulad mo mula kung saan-saan. Ang ganda ng pagkasabi mo parang tama ka lagi. Pero para sa akin, masyado lang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kate, tama na. Tingnan mo ang sarili mo. Tanga ka ba o nagpapakatanga lang talaga? Isang bagay na milyones ang halaga. Tapos dahil lang sa isang batang walang kwenta ang sinasabi, gusto mong durugin at gawing pulbos? Masasayang lang yon. Sinasabi ko sa'yo, ang paraan lang ng Master ang makakaligtas kay Ginoong Fletcher ngayon. Yung milyones mo, parang tinapon mo na lang sa wala. Miss Fletcher, alam ko, hindi kami ganoon kapanipaniwala. Pero please, magtiwala ka sa akin. Si Matthew, kahit ano gagawin niya, makuha lang ang gusto niya. Ilang beses ko na tong nakita noon. Salbahe talaga. Bilis, patulungan mo si Mommy kay Daddy. Ayan na, anak lang ng malanding babae. Tatawag ng kung sino-sinong daddy. Sinasabi ko sa'yo, kay Ginoong Carter lang ako nagtitiwala. Kayong dalawa, lumabas kay Rito, ngayon din. Andrew, anong nangyari, Andrew? Kita mo yan? Sabi ng kuya ko, lumabas kayo. Bilis! Sundin niyo ang gamutan niya. Ginoong Fletcher. Andrew. Ginoong Fletcher. Doktor. Ginoong Fletcher. Ginoong Fletcher, patay na siya. Ikaw, ano nang sinabi mo? Mali ba ang diagnosis? Tignan niyo ulit siya. Sigurado ako. Wala na siyang pulso, kahit konti. Ihanda na ang burol. Kate, ikaw ang may kagagawan. Pinatay mo si Ginoong Fletcher. Siya ang CEO na bilyon-bilyon ang kayamanan. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Sinisubukan ko lang siyang iligtas. Malinaw na gusto mo siyang saktan. Nakikinig ka sa isang batang hamak. At binibigyan si Ginoong Fletcher ng kung ano-anong bagay. Walang hiya ka. Paano mo nagawang patayin ang kapatid ko? Ipapalibing kitang kasama niya ngayon din. May tumawag dito? Hindi. Ako. Chloe, ano ba talaga ang nangyari? Tumatawa? Tumatawa ka pa rin? Binibining Fletcher, tignan nyo. Malinaw na pinatay nila si Ginoong Fletcher. At isipin mo, pinagkatiwalaan ka pa ng kapatid ko. Ngayon, huwag ka nang mangarap na makakalabas pa sa lugar na to. 5, 4, 3,
Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kitang-kita na kayong dalawa ang pumatay sa kanya. Bayaran niyo yan ng inyong buhay. Isa. Ikaw. Tao ka ba o multo? Ako? Anong nangyayari sa akin? Imposible. Imposible po, Ginoong Fletcher. Wala kang ang tibok ng puso kanina lang. Paano nangyari yan? Kumusta po, Daddy? Nararamdaman mo na ba na guminhawa at magaan na ngayon? Chloe? Anong nangyari sa akin? Kuya pa rin ba kita? Buhay ka pa? Oo naman. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Yung itim na enerhiya sa loob ni Daddy galing yun sa mga utang niya noong past life. Kapag nilinis na natin yung mga energy center niya, mababayaran na yung karmic na utang niya. Simula ngayon, ang buhay niya mapupunta na kay Daddy mismo. Ito, ang tawag nila, buhay mula sa kamatayan. Itong prosesong to, dapat dahan-dahan at mahinahon. Pero, itong matandang to, nagkamali sa ritual. Nagkamali siya ng mga steps. Kaya, yung itim na enerhiya sa loob ni Daddy, nagwala. Kaya matindi yung naging reaksyon. At nagsuka siya ng itim na dugo. Gets ko na. Alam ko na. Sina Chloe at Kate ang nagligtas sa akin. Para iligtas ka, si Mama ibinigay niya yung pinakamahalaga niyang gamit. Handa niyang iwan iyon. Sobrang mahal nun. Makakabili ka na ng napakaraming sugar-coated hose nun. Habang wala ako sa ulirat, naririnig kong nagsasalita ka. Kate, salamat. Dahil niligtas mo ako at nagbayad ng ganon kalaking halaga. Kung wala si Mr. Fletcher, hindi ko alam kung saan na kami ng Barton Holdings pupulutin. Kaya ito, maliit na pasasalamat lang. Ikaw, ang mahalaga ay okay ka na. May isa pa kong gustong itanong. Kanina pa ako nagtaka. Sino nagbigay nito sa'yo? Ito ay... Skylar, naalala ko itong palamuti. Ipinadala ito ni Ginoong Carter, di ba? Oh, ilang araw na ang nakalipas. Bigla niyang sinabi na gusto niyang ibigay ito sa'yo. Kaya kinuha ko lang ito at inilagay sa kwarto mo. May masamang enerhiya ang bagay na ito. Kapag may ganitong klaseng enerhiya, tiyak na papasok yan sa katawan. Hindi yon ang dahilan. Hindi ko alam. Ginoong Fletcher, hindi po yan ang iniisip nyo. Anong gagawin? Alam mo naman kung anong gagawin, di ba? Simula ngayon, i-blacklist nyo lahat ng negosyo ng mga Carter. Ang lakas ng loob mong subukan akong linlangin. Matthew, ang tapang mo talaga. Hindi. Dalhin nyo siya. Tabi. Maawa po kayo, Ginoong Fletcher. Huwag niyo po ito gawin. Daddy, ayos na po ba ang lahat? Simula ngayon, yung masamang enerhiya, hindi ka naguluhin ulit. Miss Barton, patawad po. Mali ang pagkaintindi ko sa inyo kanina. At halos, nasaktan ko pa ang kapatid ko. Basta ayos lang po si Ginoong Fletcher. At saka, salamat kay Chloe. Kate, yung mga ginamit mong bagay para iligtas ako kanina, pabayaran ko lahat ng buo. Walang tatanggi. Naiintindihan. Siya nga pala, Chloe. Paano mo alam ang mga bagay na yon? Basta alam ko lang. Ngayon ko lang naisip, mula nang makilala ko si Chloe, ang dami niyang beses akong natulungan. Si Chloe, sobra talagang swerte ko sa kanya. Ngayon si Daddy pwede na rin magdala ng swerte para kay Mommy. Nagdadala ng magandang kapalaran ang mag-asawa pag magkasama sila. Malakas talaga yon. Siya nga pala, kuya. Chloe, bakit pa ulit-ulit kanyang tinatawag na Daddy? Ito. Tungkol diyan, pag-usapan na lang natin mamaya. Oo. Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa akin. Sigurado akong tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Ano bang gagawin ko sa'yo? Wala ka talagang silbi sa ayos ng mga bagay, pero ang galing mo sa pagpalpak. Hay, paano ko ba napanganak ang isang walang silbi, duwag na anak? Isang anak lang ganyan ka na? Ma, ngayon kasi dahil to kay Andrew Fletcher. Ang dami ko nang ginawa at sinikap.
Sino bang mag-aakala na babagsak pa rin lahat dahil sa babaeng yon? Nga pala ma, may bago akong plano. Siguradong bibigay ko na talaga siya. Tigilan mo ako. Bago na namang plano? Kapag sumubok ka na naman, siguradong ikaw ang mapaglalaruan ng babaeng yon hanggang sa mamatay ka. Ang labo talaga, no? Sobrang handa ako tuwing may plano ako, pero parang may tumutulong sa nila na hindi natin alam. Sa bawat pagkakataon. Teka, anong sabi mo? Banal na proteksyon? Alam ko na. May naisip akong paraan para sa kanila. Ma, ano bang... Walang kwenta. Umasa sa'yo. Mukhang... Kailangan na talagang ako ang kumilos dito. Diyan ka na lang sa bahay. Huwag kang lalabas at magpapahiya. Naintindihan mo ba? Madilim na ulap ang bumabalot sa siyam na langit. Maruming ulap ang bumibiyak sa himpapawid. Ang itim na buwan ay nagdadala ng yelong lamig. Dumarating ang Panginoon ng demonyo na may dalang kapahamakan. Panginoon ng demonyong itim na buwan. Magpakita ka na agad. Ang mundong mortal. Bumalik na ako. Ma. Lola, nandito ako para dalawin ka. Pinakamasaya si Lola kapag nakikitang nakangiti si Chloe. Pakiramdam ko mas gumanda ang kalusugan ko ngayon. Ma, kumusta ka talaga? Mas mabuti na ako. Siya nga pala, hindi ba ngayong araw yung nakaschedule na operasyon? Tingnan mo ang oras. Hindi pa ba dumating ang doktor? Nagtataka rin ako doon. Mukhang sobrang busy ng ospital ngayon. Hindi ko rin alam kung anong meron. Pupuntahan ko para alamin. Tulog na. Pag nakatulog ka na, huwag ka nang magising ulit. Ayun nga, nandito ka rin pala. Nars, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? May nangyayari ba? Sa ospital ngayon, may nakaschedule kaming operasyon mamayang hapon, pero hindi pa nagpapakita ang doktor. Doktor, pakibilisan po ang operasyon para gumaling si Lola. Sana po gumaling ang lola ninyo sa lalong madaling panahon. Pero sa kung anong dahilan, ang ospital ngayon ay bigla na lang napuno ng pasyente. Kulang po talaga kami sa tao. Dumami ba ang pasyente? Anong nangyari? Hindi rin namin alam. Alam lang namin maraming pasyente na may mga trauma, mga aksidenteng nadulas, o na-sprain. Marami ring pamilya biglang nag-aaway, nagbubugbugan. May mga tao sa kalsada na bigla na lang nag-aaway. Nalilito na rin kami. Kung sakaling coincidence ito, sobrang nakakagulat naman. Pero kung hindi... At parang ngayong araw, bumagsak ang stock market. Maraming tao ang nawalan ng lahat. At ang mga taong nagtangkang magpakamatay na dinala sa ospital. Sige, hanggang dito na lang. Kailangan ko nang umalis. Mama. Lola! Grabe ang bigat at dilim ng enerhiya. Siya ba ang demonyo ng buwan na binanggit ni Pipaw? Helen Carter, ano ba talaga ang gusto mo?
Tama, walang third eye si Mama, kaya hindi niya nakikita ang totoong anyo ng halimaw na ito. Yung anak mo, pinutukan ang sarili niya sa paa. Palagi siyang tutol sa akin. Laging sinusubukan akong saktan. Kaya nangyari talaga sa kanya yon. Ang mga problema ninyong tao, wala talagang kaugnayan sa akin. Ako gusto ko yung batang babae. Masama ito. Sobrang laki ng kapangyarihan niya. Hindi ko pwedeng hayaan na malagay si Mama sa panganib. Gabay ng kaluluwa, pumasok sa korte ng mistiko, selyo ng langit, bawiin lahat ng mahika. Isipin mo, talagang dinala mo ako sa mundo ng iyong espiritu. Hindi ko inasahan to. Ganun pala, ang laki ng pinagbago mo, Chloe. Kilala mo ako? Kilala kita. Mas marami pa akong alam kaysa sa kung sino ka. Chloe, hindi mo ba naisip kung bakit mula nang ipinanganak ka, palagi kang minamalas? Kung bakit isang maliit na celestial na bata tulad mo, may masamang kapalaran na sobrang lakas na kahit langit ay hindi kayang pigilan? Dahil nandito na rin tayo, sasabihin ko na rin sa'yo. Ikaw? Anak kita. Anong sinasabi mo? Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi totoo. Tumigil ka na sa pagsisinungaling sa akin. Narinig ko kay Immortal People na ikaw ang Darkmoon Demon Lord. Ikaw ang malaking kontrabida. Malaking kontrabida ako? Alam ko na. Yan talagang sasabihin ng mga immortal na yan. Noon, ang gusto ko lang ay tuluyang lipulin ang mga kasuklam-suklam na mortal sa mababang mundo. Pero walang tumulong sa akin. Ni isa walang sumuporta sa akin. Tapos, pinalayas pa nila ako sa mundo ng mortal na kinaiinisan ko. At isinelyo nila ako. Karapat-dapat lang sa'yo. Pero, bago pa ako itapon palabas ng langit, inilagay ko ang huling piraso ng kaluluwa ko sa'yo habang nabubuo ka pa lang. Tama? Kumukuha ako mula sa celestial lock mo at habang lumilipas ang bawat araw, ang kapangyarihan ko unti-unting bumabalik din. Dahil sa mga tangat mortal na yon, na binali ang pagkaselyo ko. Ngayon kaya, sa wakas, mabawi ko na. Ang kapangyarihan ito mula sa kawan mo. Huwag mo na lang pangarapin yan. Hindi papayag si Chloe. Hindi mo yon desisyon. Ginintuang liwanag ang bumabalot sa katawan ko. Ang ginintuang liwanag, Jinx. Mukhang marami kang natutunan mula sa mga matandang iyon, pero hindi pa rin iyon sapat. Pero, talaga bang iniisip mong gustong-gusto ka ng mga matandang iyon? Ang malas na dala mo, nagiiwan ang bakas ng kasamaan saan ka man magpunta. Talaga bang iniisip mong may lugar ka sa mundong ito? Hindi iyon totoo. Si Pipaw Lao John at si Pipaw Shanweng, pareho nilang gusto ako. Kung gusto ka nila, bakit ka nila pinalayas mula sa Celestial Realm? Hindi iyon totoo. Hindi bumaba si Chloe sa Earth, para lang. Tama na, aminin mo na lang. Galit sila sa'yo. Sobrang bigat ng malas mo. Ang pagpapakita ng gusto sa'yo, dahilan lang iyon. Gusto ka lang nilang itapon sa labas. Kahit bumaba ka man, nagpapalaganap ka pa rin ng malas at sakuna kahit saan. Ikaw ang nagdadala ng kapahamakan. Galit ang mga Diyos sa langit sa'yo. At pareho lang dito sa lupa. Ang malas na dala mo, ilang tao na ang nahawaan? Ilang tao ang tumatawag sa'yo na matamlay na tagahatid ng kapahamakan? Maging parang salot. Tama. Kailangan mong tanggapin na lahat galit sa'yo. Hindi yun totoo. Hindi si Chloe isang salot. Hindi siya malas na bituin. Aminin mo na, ang dumadaloy sa katawan mo ay ang banal kong kaluluwa. Ikaw ang nagdadala ng kapahamakan. Ikaw ang salot. Galing. Pag sa wakas bumagsak siya,
Maaari kong kuhanin ang lahat ng kapangyarihan niya. Ako ang nagdadala ng kapahamakan. Chloe, huwag mong paniwalaan ang mga kalokohan na sinasabi ng matandang bruha. Chloe, ikaw ang laging baby girl ni Lola. Lola, Chloe, huwag kang matakot. Ang malas at kasamaan na dala mo ay dahil magkasama ang swerte at malas sa buhay. Kaya may panahon ang mga tao sa taas at baba ng buhay. magkasabay ang swerte at malas. Ikaw ang baby doll ni Mommy. Ano man ang mangyari, palagi ka naming mahal, Chloe. Lumaban ka sa masamang kontrabida na yan. Kaya mo yan. Hindi malas si Chloe. Paano nangyari ito? Dapat noon pa. Ayoko ng malas mo. Ang simple mo naman. Ang lakas ng loob mong gamitin ang kapangyarihan ko laban sa akin? Ang tanga mo talaga. Ano ba talagang nangyayari? Dahil sobrang hilig mo sa malas, bibigyan kita ng konting swerte. Anong pinag-uusapan mo? Sabi ko, ipapamahagi ko sa'yo ng konti ang swerte ko. Bigla kong naalala, sinabi sa akin ni Immortal King Kong. Ang kwento mo, ikaw yung Dark Moon Demon Lord. Pinanganak ka mula sa pinagsama-samang kasamaan. Kahit saan ka magpunta, nagdadala ka ng walang katapusang malas at sakuna. Ano ngayon? Ayaw mong tanggapin ang kagandahan ng mundo. Hindi mo pinaniniwalaan ang mabubuting puso ng tao. Nakikita mo lang. Ang gulo at kaguluhan. Puro malas at kalamidad lang. Kaya ang swerte at magandang kapalaran lason para sa'yo. Kahit konting swerte lang. Pwede nang gawing wala ang kasamaan mo. Tuluyan ng matutunaw. Tigilan mo na. Walang laban ang kasamaan sa magandang kapalaran. Hindi ka kailangan ng mundo. Bakit biglang bumagsak si Chloe? Hindi ko rin alam. Baka yung swerte na binigay ko sa kanya hindi talaga gusto niya. Ma, kamusta na siya? Chloe. Nanaginip si Lola na nakikipaglaban ka sa halimaw. Huwag kang mag-alala, Lola. Napalayas ko na yung halimaw. Ay, ang tindi. Yung kasamaan niya napapunta sa mundo ng tao. Kapag nasipsip yun ng mga tao, magigiba ang buong mundong mortal. Simula nang dumating si Dark Lord, palala ng palala ang galit ng mundo. Ngayon nawasak na ang kaluluwa niya. At kumakalat ang masamang enerhiya, lubusang nalulugmok ang mundo ng mga tao dito. Mukhang may isang paraan lang talaga. Masyadong malakas itong masamang enerhiya. Kailangan kong gamitin lahat ng biyaya at swerteng meron ako para mapigil ito. Chloe, anong ginagawa mo diyan? Bumalik ka na ngayon. Pag napuno na ang Spirit Jade, lahat ng malas ko magiging biyaya. Sayang, wala na talaga akong natitira. Chloe, gising ka na sa wakas. Chloe, okay ka lang ba? Nag-alala si Lola ng sobra. Nawala na ang mga kapangyarihan ko. Hindi na ako makakabalik sa langit. Isa na lang akong ordinaryong tao, isang simpleng bata. Lola, Mama, baka hindi na kayang dalhan ni Chloe ng swerte. Anong pinagsasabi mo? Habang buhay, ikaw ang baby doll ni Mama. Chloe, Kate Barton. Hintayin nyo lang at makikita nyo. Ginoong Fletcher, may problema. May nangyari kay Chloe.
Uy, kalma lang Kate, dahan-dahan lang. Ngayon kaninang umaga pagkatapos ng almusal, sinabi ni Chloe na gusto niyang maglaro sa bakuran. Pero saglit lang kaming tumingin sa iba at... Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Kate. Ako na ang maghahanap kay Chloe. Hanapin ang buong lungsod para kay Chloe Barton. Pinakamataas na prioridad. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko talaga. Kung hindi lang ako tumingin saglit sa iba, hindi mangyayari kay Chloe too. Ma, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Ginoong Fletcher. Tsaka, nahanap na natin kung nasaan si Chloe, di ba? Huwag kang mag-alala, Kate. Natukoy na natin ang kinaroroonan ni Chloe. Magtiwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong ligtas si Chloe. Salamat. Si Chloe rin ang aking pampaswerte. Ilalabas ko talaga siya. Handa na ba lahat? Nakapwesto na ang ambush. Ang kapal mo! Bitawan mo ako! Bitawan kita? Hindi ka ba parang immortal? Wala ka bang mga magic? Bakit hindi mo gamitin? Manigas ka. Lumaban ka. Wala akong pakialam kung malas ka o swerte ngayon. Dito ka mamamatay. Kung patuloy mo akong binubuli, makakatikim ka ng karma. Karma. Ano pa bang mawawala sa akin? Lahat ng pagmamayari ng Carter. Dahil sa iyo at sa babaeng yun, nawala na lang. Bankrupt na ako. Nawawala na rin ang nanay ko ngayon. Lahat dahil sa iyo. Talagang deserve mo to. Ginawa mo to sa sarili mo. Masamang tao ka. Ang mga masamang tao, impyerno ang bagsak. Tama yun. Kahit mapunta ako sa impyerno, isasama kita, pati sila. Isasama ko lahat sa pagkalunod ko. Bakit kapag kasama kita, malas lang ang dala mo? Pero kapag siya, swerte ka. Pinapasok kita sa bahay ko, binigay ko lahat ng maganda. Pero naging successful ba ako? Naging swerte ba ako? Bakit si Kate, yang malanding yan, yumaman, samantalang ako, wala na talaga? Dahil masama kang tao. Ang mga masama, parurusahan. Masama akong tao. Kung ganon, ako ang magiging kontrabida. Hanggang dulo, sinasabi ko, walang darating para iligtas ka. Mamatay ka na. Tama na. Mama? Huwag gumalaw, walang gagalaw. Isa pang hakbang, at papatayin ko ang malas na batang to ngayon din. Matthew, palayain mo si Chloe. Bibigyan kita ng kahit anong kapalit na gusto mo. Tama, palayain mo lang si Chloe. May bibigay ko sa'yo lahat ng kumpanya sa Silvershire. Mamamatay na rin ako. Para saan pa sa akin ang kumpanya mo? Hintayin mo lang. Una siya, tapos ikaw. Walang makakatakas sa inyo. Matthew, alam ko malaking dagok ang nangyari sa'yo. Pero magtiwala ka. Magtiwala ka kay Ginoong Fletcher. Tutulungan ka namin. Pwede kang magsimulang muli. Basta palayain mo lang si Chloe. May pag-asa pa ang lahat. May pag-asa pa? Wala nang pag-asa. Kayong lahat. Mamamatay dito ngayon, kasabay ng mga Carter. Matthew, basta palayain mo si Chloe. Kahit anong gusto mong kondisyon, papayag ako. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mismo kung paano ko siya papatayin. Anong hinihintay ninyo? Sunggaban sila. Chloe, tumakbo ka. Tumakbo. Mama, ayaw umalis ni Chloe. Tumakbo. Walang makakatakas sa inyo ngayon. Mama. Mama. Chloe, ano ito? Mama,
bumalik na ang mga kapangyarihan ko. Huwag kang mag-alala, Mama. Simula ngayon, hindi na tayo muling guguluhin ng masamang iyon. Chloe, isa ka talagang anghel mula sa langit. Isa talaga akong batang makalangit. Nang bumaba ako dito sa lupa at nakatagpo ng taong tunay na may malasakit sa akin, ang malas ko ay nagbago, naging swerte. Kaya pala lahat ng swerte ko noon dahil kay Chloe. Lahat yon ay dahil mabuti si Mama kay Chloe, kaya ka nabigyan ng biyaya ko. Salamat, Chloe. Dahil mabuti ang puso ni Mama, nagamit ko ang kapangyarihan ko para bigyan ka ng biyaya. At yung masamang tao na iyon, tatanggapin niya ang karma niya. Kate, Chloe, ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Matthew, pinaghihinalaan ka sa iba't ibang krimen. Sumama ka sa amin. Dalhin na siya. Ano? Si Chloe ay isang anghel galing sa langit. Kahit sino pa ako, palagi akong magiging pamilya ni Chloe. Si Chloe ang baby doll mo. Tapos na ang oras. Kailangan ko nang bumalik sa langit. Kailangan ba talagang umalis ni Chloe? Ang ganda ng takbo ng buhay ni Mama ngayon. Malusog din si Lola. Kaya naming alagaan ka ng maayos, Chloe. Hindi pwedeng baguhin ang tadhana. Kung pipilitin siyang manatili, Kate, ayoko rin iwan si Chloe. Pero si Chloe may lugar na para sa kanya. Chloe. Mama! Chloe. Mama, nakipag-usap ako kay Peepaw the Immortal. Pwede akong bumaba kahit kailan ko gusto. Gusto ko pa rin makasama ka, Mama. Mama, ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi na tayo magkakahiwalay.